ang mabuting balita para sa araw na ito. Mapagpalang araw ng Martes sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Purihin natin ang Panginoong Hesus na ating dakilang manggagamot. Kung nawawala na tayo ng pag-asa dahil sa karamdamang matagal nang nagpapahirap sa atin, o hirap nang tustusan ang ating pagpapagamot, buong puso tayong magsumamo sa Panginoon ng awa, na igawad na sa atin ang ganap na kagalingan. Ako po muli Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na natin ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 5, talata 1 hanggang 16. May piyesta ng mga Hudyo at umahon si Jesus pa Jerusalem. May isang paliguan sa Jerusalem na kung tawagin sa Hebreo'y Betsata, na malapit sa pintuan ng mga tupa. May 5 pasilyo ito na may bubong. Nakahandusay sa mga ito ang isang pulutong ng mga may sakit, mga bulag, mga pilay at mga lumpo na naghihintay sa pagkilos ng tubig. Naroon ang isang taong 38 taon nang may sakit. Nakita ni Jesus ang taong ito na nakahandusay at alam niya na matagal na ito roon. Kaya sinabi niya sa kanya, "Gusto mo bang umigi?" Sumagot sa kanya ang may sakit, "Ginoo, wala akong taong makapaghahagis sa akin sa paliguan kapag nakalawkaw na ang tubig. Habang paroon ako, lumulusog na ang iba at nauuna sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad." At nagling umigi ang tao. Binuhat niya ang kanyang higaan at lumakad. Araw ng pahinga ang araw na yon. Kaya sinasabi ng mga Hudyo sa taong pinagaling, "Araw ng pahinga ngayon? At di pinahihintulot na buhatin mo ang iyong higaan?" Sumagot siya sa kanila, "Ang nagpahingi sa akin ang siyang nagsabi sa akin, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Tinanong nila siya, "Sino ang nagsabi sa iyong magbuhat ka nito at maglakad?" Ngunit hindi alam ng pinagaling kung sino siya sapagkat nakaalis na si Jesus dahil maraming tao sa lugar na yon. Pagkatapos nito, natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi niya sa kanya, "Tignan mo, maigi ka na. Huwag ka nang magkasala pa at baka may masahol pang mangyari sa iyo." Umalis ang tao at ipinahayag sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpaigi sa kanya. Dahil dito, inusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat araw ng pahinga niya ito ginawa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Brother Vince ng Society of St. Paul. Ang ating pagninilay ngayong araw ay mula sa panulat ni Brother Micah Miguel Competente ng Society of St. Paul. Mahirap nga naman ang magkasakit, pero lalong mas mahirap ang magkasakit ngunit napabayaan, hindi maalagaan at nakakalimutan. Ganito ang naging pakiramdam ng lalaki sa Ebanghelyo na 38 taon nang nakaratay dahil sa kanyang malubhang sakit. Wala man lang iniisa ang tumulong at akayin siya upang mailagay siya sa paliguan ng Betsaida para gumaling. Gustong-gusto niyang gumaling pero hindi niya kaya dahil kailangan niya ng tulong ng iba. Kaya nang makita siya ni Jesus, agad siyang pinagaling nito. May mga pagkakataon din sa ating buhay na wala tayong pakialam sa nararamdaman at kalagayan ng iba. Patay mali siya kumbaga. Totoo nga ang kasabihang, "The opposite of love is not fear, but indifference." Ngayong Kwaresma, ating hingin kay Jesus na maging masensitibo tayo sa nararamdaman at pangangailangan ng ating mga kapatid na matagal nang nakaratay dahil sa sakit at matinding kahirapan. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataong makagawa at makatulong tayo sa iba. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito.
At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang pagsunod kay Jesus ay pagtahak sa daan ng krus ng may pagmamahal. Matutunawa tayong pasanin ang ating araw-araw na krus ng may pagmamahal. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.